din natin, di ba? Hindi ka nawala. Master 1 ba tayo? Hindi lang bahagi ng Rizal District, hindi lang bahagi ng Rizal Philippine General Conference, hindi lang bahagi ng United Methodist Church. Bahagi tayo ng lahat ng mga Kristiyano, lahat na nakakilala sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang isang hinahayag natin sa pamamagitan ng banal na hapunan ay tayo ay isa sa isa't isa, hindi lamang yung mga andito ngayon, kundi sa buong sanlibutan. Tayo ay isa't isa sa lahat ng mananampalataya sa sanlibutan. At ito ang panalangin ng ating Panginoon. Kung ating babalikan yung ating binasa doon sa ika-7 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, si Juan medyo mahirap unawain. So, pati ba mahirap himayin yung gusto niyang sabihin sa atin. Pero, ang sabi niya, pinapanalangin ko, hindi lamang itong mga alagad ko ngayon. Magpapaalam siya sa kanyang mga alagad bago siya ipapakanulo, bago siya dadalhin sa harap ng mga maglilipis sa kanya, bago siya papatayin. So, sabi niya, pinapanalangin ko, hindi lamang ang mga idol na aking mga alagad ngayon, kundi ang lahat ng maniniwala sa akin dahil sa kanilang mensahe. So, ang kanyang panalangin ay hindi lang para sa kanila, kundi sakop tayo doon sa mga pinanalangin niya. At sabi niya, pinapanalangin ko na sila ay magiging isa katulad na tayo, sabi niya sa kanyang ama, ay iisa. Ikaw ay sa akin, ako ay sa kanila, at magdama nila na sila ay bahagi natin. So, tayo ating hinahayag ngayon sa ating ginagawa, bagaman ito ay hinahayag natin hindi lamang pag tayo nagkakaroon ng communion, kundi tuwing tayo ay nagtitipon-tipon, nagsasangka, sinasabi natin, bahagi tayo ng Diyos. Nakikiisa tayo sa Ama, nakikiisa tayo sa Anak, nakikiisa tayo sa isa't isa. At mahalaga ang ating pagkakaisa dahil ito ang patotoo natin sa mundo. Ang ating pagkawatak-watak, no, ay actually isang tinatawag nilang ano ba magandang term? Isang failure ng Christianity. Si Mahatma Gandhi, sabi niya, I like your Christ, but I don't like your Christians. Oo. Dahil kita niya na hindi tayo nakakaisa, nakakawatak-watak tayo. Tayo nga mga Budista hindi na nga tayo United Methodist, no? Pero ginap na yung United Methodist na lang daw sila. Merong binago na nila yung pangalan, merong ano ba yun, Global Methodist, merong bago lang yun, mga ano ba yun? Tawag ko, federal, federal, Filipino Evangelical Methodist Church. At tandaan lang tayo sa isa't isa. So ito ay skandalo ng simbahan. Kaya unundog ang panalangin ni Jesus na tayo ay magkaisa. Sabi ni John Wesley, if we cannot believe in everything in the same way,
mga non-essentials, magkaroon tayo ng liberty. No? Sa lahat ng bagay, magkaroon tayo ng charity. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In everything, charity. Andun dapat yung pag-ibig. Andun kaya dapat yung pagbibigayan, pag-uunawaan. Yun yung gusto nyo, yun yung naiintindihan nyo. Basta, naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos, si Jesus ay namatay para sa atin, at tayo ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Yun ang essential. Ano ba ang essential? Mga pastor, o padre, o asawa, o whatever. May maraming mga bagay na hindi tayo nakakaintindihan. Kung yung communion, ano ba yung tunay yung hostia ba ay talaga magiging laman at dugo? Hindi naman tayo naniniwala sa gano'n. Ngunit, kung gano'n ang paniwala nila, okay na. No? Hindi yun magiging hadlang sa ating pakipag-isa. Yun ang essential. Ang essential na naniniwala tayo si Kristo ay Diyos, si Kristo ay nagkatawang tao, si Kristo ay namatay para sa atin. Tayo ay may buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. At lahat ng ito ay grasya ng Diyos. Yun essential. Sa non-essentials, sige, kung ano ang naunawaan natin, ano ang nakakatulong sa atin para lumago tayo, good. Pero sa lahat, andun yung charity, andun yung pag-unawa, andun yung pagmamahal. So, ang manalangin ni Jesus ay yung pagkakaisa. At ang pangalawang gusto mo makita natin, yung ating pagkakaisa ay ating patotoo sa mundo. Nasabi natin, skandalo yung ating pagkakabatakbunan. Bakit mahalaga yung ating pakikipag-isa? Dahil sa ating pakikipag-isa, na ating sinasalamin ang pakikipag-isa ng ama at ng anak, no? At ng ating pakikipag-isa din sa kanila, malalaman ng sanlibutan na sinugo ng Ama si Jesus at mahal ng Diyos ang sanlibutan kagaya ng kanyang pagmamahal kay Kristo Jesus. Mahal ng Diyos Ama ang buong sanlibutan kagaya ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Yun yung mensahe ng Iglesia, yun yung mensahe ni Jesus, yun yung mensahe ng kanyang katawan ng Iglesia, yun yung mensahe natin. Mahal kayo ni Jesus, mahal kayo ng Ama, kaya ng pagmamahal ng Ama sa anak, kahit hindi nyo kilala, kahit hindi nyo pa tinatanggap si Jesus, kung kaano kamahal ng Ama ang anak, mahal din kayo. Isipin nyo yun. Yun yung mensahe natin. Pero, di ba, hirap din tayo ng kaunawaan. Pahal na talaga ako ng Diyos. Lalo-lalo pag tumatang tayo sa pagsubok, di ba? Minsan sinasabi natin, nakalimutan niya ako ng Diyos. O, hindi naman ako ganun kahalaga sa Diyos. Ngunit ang bawat isa sa atin na kay Kristo man o hindi, sabi ni Jesus, ang sanlibutan ay maniniwala o malalaman na mahal sila ng Ama kagaya ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus. Yun mo, ikaw mahal ka ng Diyos kagaya ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak na
tayo kahalaga. Kaya nga pinadala ng Diyos ang kanyang anak, kaya nga namatay siya para sa atin, at kaya lagi natin inaalala yun. Pangatlo, na wala sa atin nakakita sa Ama. At lalo-lalo sa lumang tipan, ay nakakilabot ang presensya ng Diyos. Kaya ang sino mang tao, pag tumayo tayo sa presensya ng Diyos, tayo ay matutunaw, mauubos. Kaya nung si Moises, sabi ni Moises, Panginoon, nung si Moises na malapit sa Diyos, at siya ay isang kaibigan ng Diyos, siya natin inaawit, ano ba yun? God's my friend. I am the friend of God. Yun yung isang tawag kay Moises. Si Moises ang friend of God. Pero sinabi ni Moises, Panginoon, gusto ko kayong makita. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi mo ako kayang makita. Kaya ang gagawin ko, pagtanong ka dyan sa bukas isang bato, sabi ng Moises, tanong ka dyan, at pagdaan ko, makikita mo yung likod ko. Kung higit sa likod ko ang makikita mo, ay mauubos na dahil sa aking kalwalhatian, hindi mo kayang manatili sa aking kalwalhatian. At kaya nung si Isaiah ay nakakita ng isang pamuntain doon sa templo, nakita lang niya yung laylayan ng Diyos at sabi niya, ay lagot ako dahil nakita ko ang Diyos at ako ay isang makasalanan na namumuhay sa kalantaran ng aking mga kasalanan. Nung ginawa ng isang seraphim, gumawa siya ng sinipilan niya ang kalabagan mula doon sa altar. Pinito niya yung bibig ni Isaiah. Sabi niya, nililinis ka na. Pero natakot si Isaiah dahil yun lang laylayan pa lang ng Diyos ay para sa kanya, hindi na pwede makita. Hindi natin kayang makita, hindi natin kaya unawain ng Diyos. Kung kaya natin unawain siya, Diyos na rin tayo. Pero, nakilala natin si Jesus. Nakilala natin sa pamamagitan ng ating mga ninuno kalalasan, ating nababasa sa banal na kasulatan, ngunit higit doon, sa ating pagtanggap sa Kanya, unti-unti natin siya nakikilala. So, mahalaga na ating dinidevelop ang ating relasyon, hindi lang ang ating intellectual na pagkilala sa pamamagitan ng Bible study, halimbawa sa pamamagitan ng ating mga gawain. Mahalaga na maranasan natin siya sa pamamagitan ng ating mga personal devotions, sa ating mga care groups para malaman natin ang presensya ng ating Panginoon sa isa't isa. Ang sabi ni Jesus, pinakikilala ko kayo naman sa inyong binigay sa akin para sila ay manatili sa atin at ako ay manatili sa kanila. So, mahalaga na pagkakaisa. Ating hinahayag yun sa pamagitan ng ating banal na hapunan. Mahalaga yun dahil yun yung magpapatunay sa sanlibutan na sila, ang bawat isa ay mahal ng Diyos Ama kagaya ng kanyang pagmamahal sa kay Jesus. At si Jesus ang siya nagpapakilala sa Ama sa atin. Kaya mahalaga na ating patuloy natin i-develop ang ating
relasyon sa Kanya. Mga kapatid, sa ating paglapit sa banal ng una, alalahanin natin. Kung isa lamang ang ating take away, isa lamang ang ating isa-sharon ngayon, i-sharon natin, mahal ako ng Ama, kagaya ng kanyang pagmamahal kay Jesus. At kahit na ang taong hindi pa nakakilala kay Jesus, mahal ng Ama, kagaya ng pagmamahal ni Jesus. Ako ay special dahil naumpisan ko lang makilala ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Mga kapatid, sa alam sa ating paglapit sa banal na una sa bahay ito, magpayakap tayo ng lupit sa bahay ito. Sa pangalan naman, anak ng banal na Espiritu. Salamat Diyos! Dahil hindi man namin laging natatama o nag-iisip man lamang, mahal yung bawat isa kagaya ng pagmamahal sa iyo, anak na si Jesus. Salamat